Dahil wala umanong sapat na ebidensya, itinigil na ng Commission on Elections ang investigasyon sa mga umano'y paglabag ni Senador Rodante Marcoleta sa election laws noong eleksyon 2025. Pinagpaliwanag noon si Marcoleta dahil hindi umano niya dineklara ang ilang mga campaign contribution sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang katwiran ng senador, hindi niya ito isinama sa kanyang SOSE dahil natanggap niya ang mga kontribusyon bago pa ang campaign period kung kailan hindi pa siya maituturing na kandidato. Sa desisyong inilabas ng COMELEC and Bank, sinabi nitong bagamat hindi sumunod si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code tungkol sa pagsusumite ng SOSE, hindi na raw ito ngayon maituturing na isang election offense sa ilalim ng Republic Act No. 7166. Arestado ang vice-alkalde ng isang bayan sa Camiguin matapos masangkot sa iligal na droga. Nakumpiska sa kanya ang 15 gramo ng hinihinalang shabu at ilang armas. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob mismo ng kanyang bahay, inaresto ang vice mayor ng isang bayan sa probinsya ng Camiguin na tinarget sa anti-illegal drug operation ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi siya pinangalanan at hiniling din ng PIDEA na huwag ipakita ang kanyang muka. Pero binanggit ng PIDEA na sa bayan ng Ginsiliban ikinasa ang operasyon. Nakuhanan siya ng 15 gramo ng hinihinalang shabu, isang baril at mga bala. Hindi naman natin pa masasabi kung talagang nagbebenta. Pero ang ano natin dyan is may nakitaan doon sa kanyang bahay, so he's in possession of dangerous drugs. May nagtimbre umano sa hotline ng isumbong mo sa PIDEA tungkol sa pagkakasangkot umano ng vice mayor sa illegal na droga. Kaya nagkasa ng validation at intelligence operation. Pagkatapos, nag-apply ang PIDEA ng search warrant sa korte para isilbi sa bahay ng lokal na opisyal. Wala naman umanong pagpalag mula sa kampo ng sospek. Mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, 13 elected official na ang nahuli ng PIDEA dahil sa illegal na droga. Pero bukod sa naarestong vice mayor sa Camiguin, wala na raw iba pang incumbent local official ang minomonitor ngayon ng PIDEA. Noong nakarang taon, 68 ang naaresto. Mga municipal councilor ang pinakamataas na pwesto noon. This is also a fair warning to our local officials na hindi ho dahil sila po ay nakaupo sa pwesto, maaari na ho silang gumawa ng mga krimen. Kung meron pang mga impormasyon tungkol sa mga sangkot sa droga, pwede raw kumontak sa isumbong mo sa PIDEA hotline. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pumirma sa ginawang affidavit ng NBI ang 10 sa 18 nagpakilalang dating sundalo at umano'y mga tauhan ni Zaldico. Kasunod yan ang naging one-on-one interview ng NBI sa kanila bilang bahagi ng investigasyon sa aligasyong pinaghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Sabi ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod, pirmado na ang mga affidavit pero hindi pa ito napanumpaan. Hinihintay din ng kanilang kampo na ipatawag ng NBI ang 8 iba pa. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Anong kayang gawin ng drone nyo? Ang drone sa isang nag-viral na video sa Mindoro, hindi lang daw kaya kumuha ng aerial footage. Kaya rin daw nitong iangat o buhatin ang isang tao. Paalala lang mga kapuso, huwag gagayahin ang inyong mapapanood. Ang mga turistang nagbabakasyon ngayon, level up na ang mga travel videos. Para aesthetic, dapat naka-drone. Pero ang nag-viral sa reel na ito, hindi ang aerial footage na kuha ng drone, kundi ang drone mismo. Sa laki kasi nito na kaya nitong iangat ang isang tao. Ang video kuha ni Leo sa kanilang bayan sa Sablayan, Occidental, Mindoro, habang naliligo raw sila ng kanyang barkada sa Pantalan. May turista raw na nagpalipad ng isang napakalaking drone. Parang e-bike, isang pa rin po siguro yung LEC. Bihira lang po kami makakita ng ganong kalaking drone. At sinlex daw ng turista na sa laki nito, kaya daw nitong buhatin o ilipad ang isang tao. Ang kaya lang daw po ng drone is 75 kilos. Yung isa kong kaibigan, nag-volunteer siya. Sumakay nga po siya, tapos nilipad siya. Namangha po kasi bihira lang po kami makakita ng ganon. Hanggang sa dahan-dahan siya nitong binagsak sa dagat. Sa awa naman po ng Diyos, hindi naman po siya nasugatan.
Ang mga drone ay kilala din sa tawag na UAV o Unmanned Aerial Vehicle. Pwede rin UAS o Uncrewed Aircraft o Aerial Systems. Isa itong aerial vehicle na walang nagmamaneho. Ang unang nag-develop ng drone ay ang scientist na si Nikola Tesla noong 1898. Tinawag niya itong teleautomaton. At alam niyo ba na dinevelop ang mga drone para sa isang military mission? Ang unang military drone ay ginamit noong World War I bilang experimental unmanned aircraft. Pero iba-iba ang gamit ng mga drone ngayon. Ginagamit din ito sa mga rescue operations, sa paggawa ng mga pelikula, sa pag-deliver ng mga package, at pati na rin sa magsasaka. May mga magsasaka na gumagamit ng drone para mag-spray ng pataba o pesticide sa malawakang taniman para mas makatipid sa oras. Ang drone na nakita sa viral video ni Leo, marahil ay isa raw agricultural drone. Mataas talaga po ang capacity ng drone na ito to lift objects. It's super lakas. The motors can deliver as much as slightly over 60 kilowatts of power. Technically, kaya niyang magbuhat ng tao. Pero paalala ng mga eksperto, People are not supposed to be in its vicinity when it's operating. There has to be a healthy distance between that and any people around. Hindi dapat po ginagamit na pang-lift ng tao ito because it's not rated really for that. There is danger associated with that. Anybody should not really attempt this. ito naman daw ang tinuturing na pinakamalaking drone sa buong mundo. Anong tawag dito? Kuya Kim, ano na? Ito ang Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Mukha man itong eroplano pero hindi nito kailangan ng piloto para lumipad sa ere. Isa itong UAV o Unmanned Aerial Vehicle. Ginagamit ito ng US Air Force at ng mga international partners nito para sa kanilang intelligence, surveillance at reconnaissance operations. Ang Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk may wingspan na 130 feet at tumitimbang ng higit 14,000 pounds. Ito ang tinuturing na largest operational unmanned aerial vehicle o drone sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Pinagbabaril ang isang sasakyan bago ito bumangga sa isang establishmento sa San Jose del Monte, Bulacan. Patay ang driver. Sa videong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang rescue team na sinusubukan pang ilabas sa driver's side ang duguan at tila walang malay na lalaki. Naitakbo pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa isa sa mga rumisponde, may tama sa ulo at dibdib ang biktima. Ayon naman sa kapitan ng barangay, ilang basyo ng bala ang kanilang inabutan sa lugar. Hindi muna nagbigay na pahayag ang pulisya habang nagsasagawa ng follow-up operation at habang iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril. Mga kapuso, unti-unti nang nababawasan ang lamig ng panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa paghina ng hanging amihan. Ngayong araw nga, ramdam na ang alisangan at mataas na heat index sa ilang lugar. Gaya po sa Cotabato City kung saan nag-41 degrees Celsius. 38 hanggang 39 degrees Celsius naman sa Bukidnon, Butuan City, Zamboanga City, Davao City at Catarman, Northern Samar. Posibleng umabot din sa ganyan ang heat index bukas sa ilang bahagi ng bansa. Ang heat index ay tumutukoy sa kung gaano kainit ang nararamdaman ng ating katawan kapag pinagsama ang aktwal na temperatura sa hangin at relative humidity o yung dami ng moisture. Kumpara nito man nakalipas na araw, hanggang Northern Luzon na lamang umaabot ang lamig ng amihan. Kaya ang natitirang bahagi ng bansa, makakaranas na ulit ng mainit na panahon pero may tsansa pa rin ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng may hinang ulan sa Isabela, Quirino at Aurora. Magpapatuloy yan sa hapon at posible na ring ulanin ang ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at Mindoro Provinces. May mga pag-ulan din sa ilang lugar sa Western Visayas, Samar at Leyte Provinces at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, magiging maalinsangan pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Ika nga, rejection is merely a redirection. Patunay riyan si Kapuso singer-actress Zephanie na naging emotional nang mapalook back sa pinagdaan ng hirap at rejections noong nagsisimula pa lang sa showbiz. Relate nga raw siya sa kanyang role sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Born to Shine. Makichika kay Nelson Canlas. Possibly i-release? Maraming hindi nakikita yung tao na pinagdadaanan natin sa industry. So, I'm just so happy na
my story is not written by me, but God, who's just, yeah. Hardships ang naging puhunan ni Stephanie nang nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Kaya naging emosyonal siya nang balikan niya ang mga ito sa pag-upo niya sa GMA Integrated News interviews. Pag-amin ni Steph, marami ang hindi naniniwala sa kanyang talento at the start. Marami ring rejections at the age of 12. Dumating din po sa point na I was really asking myself, para pa ba to sa akin? Talaga bang, am I meant to be a singer or sa industry na to? Baka hindi talaga. And umabot po ako sa point na ayoko na. I even told my parents na I just want to focus sa studies. Sila yung pumilit sa akin na mag-audition. But I guess, yun talaga, minsan kung kailan pasuko ka na, dun pa matcha-challenge, dun matetest yung faith mo. Talaga na, how much do you really love your dream? How much do you believe na in yourself and that you can do it? Was there a specific instance na yung talagang hindi mo makakalimutan na talagang sobrang down ka nung time na yun? Yung mismong day ng audition ko, dun sa competition I joined, and nasa room ako nun, umiiyak ako kasi nag-away na kami nung mommy ko. Kasi sabi niya, ano ba, gusto mo ba talagang kumanta o hindi? Parang teleserena po yung feeling nun. And then, I couldn't answer her. So my dad talked to me. Sabi niya, try lang natin, one last time. And I told myself, I remember, okay, Lord, last na to. If wala talaga, I'm done with this dream. Parang tapos na. I'm either magiging athlete na lang ako or sa school. But then, may ibang plans po si Lord. So, I'm still here. And I know it's for a purpose. Katunayan, maraming parte raw sa kanyang role sa upcoming afternoon prime series na Born to Shine ang sasalamin sa mga challenges na ito. Mahirap po siya in a way na medyo talagang babalik yung memories nung na-reject ka, nung nag-fail ka. But honestly, those are the things na I've been wanting to share to people na hindi lang lahat success, hindi lang lahat happy. Meron talagang mga part ng journey mo na you'll experience those things and it's okay. Kasi parang at the end of the day, it's really about not giving up and parang rising up from nung pagkadapa mo. Ngayon, Stephanie dreams bigger. Libre naman daw ang mangarap. Pero nagpapasalamat siya at malayo-layo na rin ang naabot niya sa kanyang pangarap at hindi siya sumuko when times were rough. I guess I'm glad you never gave up and that you believe or you trusted God. I think yun talaga po na it's more of really surrendering to God everything. I'm just really happy kasi it's not easy. I'm just proud of the little Stephanie na hindi siya nagbago, na never pa rin siyang gumigive up sa kung ano yung nasa puso niya. Sa part 2 ng aming tsikahan, si Michael Sager naman ang nagbahagi ng pinagdaanan ng kanilang pamilya sa Canada bago siya nagdesisyong bumalik sa Pilipinas para tuparin ang kanyang mga pangarap. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mainit na pinag-uusapan ngayon yung mga diskarte para makatipid sa langis. Halimbawa, mga kapuso, totoo bang may oras ng pagpapakarga ng langis kung kailan mas makakatipid? Talaga? O, at Meron ito, ba? ito yung paunti-unting pagpapagas. Legit bang tip yan? Yan, at marami pang tipid hacks pag-uusapan po natin sa ating Talk of the Town na hatid ni Oscar Oida. Aray ko! Ang presyo ng gasolina parang ex mo lang daw. Paulit-ulit kung manakit. Kaya ang mga motorista, hindi lang basta dumidiskarte. Ang ginagawa kong diskarte, matulog at matulog sa MRT o kaya sa mga mall para makakuha ng pasero. Kung tatakbo ka ng tatakbo, pati baon ng anak mo, hindi mo mapuprovide. Dati nagpipick up kami ng 1.8 to 2 kilometers mahigit. Kinukuha namin yan, pero ngayon hindi na kaya. Nagiging DIY fuel expert na rin. Sa pilahan nga ng mga taxi, hindi lang nakabukas ang bintana ng mga abangers ng mga pasero. Ito ngayon, patay ng mga kain ako.
Ngayon, pag may sumakay lang, tsaka i-start para tipid sa gasolina. Ganun ang ginagawa namin. Pag meron bang isa lang, patayin mo pag traffic para makatipid ka. Ang mga tricycle ngang ito, kung kinakailangang umabante sa pila, itinutulak na lang nila imbis na buksan ang makina. At kung dati uso ang harurot, ngayon, chill riding na lang. Dating takbo ko na medyo 40, binabagalan ko na po para medyo mababa. Pero ano nga ba ang mga legit na tipid hacks? Ayon sa automobile expert, ultimo oras ng pagpapagasolina, factor. Magpagas anya sa umaga kung kailan mas solid ang fuel, hindi puro fumes. Di rin anya totoong tipid ang pautay-utay na pagpapagasolina. Dapat daw, i-full tank ninyo na yan. As much as possible, full, yung zero mo, 1/2. Kasi yung space na yun, nag-evaporate ang gasolina. Sa pagmamaneho naman, hinay-hinay lang sa silinyador. Parang love life, huwag biglaan. Iwasan din yung mga biglaang preno at arangkada. Smooth driving equals happy wallet. Kasi over-acceleration and then over-braking consumes fuel. Yun yung issue doon no? So dapat yan, yung acceleration mo, banayan. Did you know that you save 30%? Pagka gano'n ka magbanay, yun lang. At kung akala nyo ay nakatitipid kayo sa pag-freewheeling, think again. Alam mo bang pagka freewheeling mo lagi, sa sakay mo, sinisira mo yung transmission mo. Di ba nalagay nila sa neutral? Hindi po tama yan. Masama po sa transmission nyo, huwag nyo na alisin sa D. Kung talaga matagal yung itatagal ninyo, ilagay nyo sa park. Sa aircon naman, hindi kailangang laging Antarctica mode. 22 to 25 degrees lang, may tipid ka na. Safe pa ang kompresor. Mahalaga ring laging nasa kondisyon ang sasakyan mula sa tamang tire pressure at regular na pagpapatune up at change oil. Lalo na yung tune-up, iniiwasan natin yung tune-up, kaya pa yan, no? Hindi pa naman mukhang putik yung langis, huwag niyo pong gagawin yun. Dalawa sinisira niyo ron. Kumukunat yung pag-ikot ng makina, mechanical yan lumalakas ang konsumo. Kami ng official guide talaga coming from the experts on how to reduce fuel consumption. Never compromise safety in any situation. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.